Yan. Yan, good evening po sa ating lahat, no? At yan, ewan ko kung gabi po or umaga po ngayon, anniversary ng Valenzuela. Pero, yan, online lang po ako ngayon. And ako po ay bumabate ng maligayang anibersaryo sa TFBBC Valenzuela. At yan, under Pastor Kit and Pastor Pani. Maligayang anibersaryo po sa inyo. Gayon din po sa mga kapatiran po natin dyan. And yan, ako po ay magbabahagi ng aking testimony. And by the way, ako po si Brother Jan. Dahil yun, napag-alaman ko po sa aking tatay, kay Pastor Noe, na saan is nag-request po si Pastor Kit na saan magbigay po ako ng testimony sa aking experience sa Panginoon, according din po sa aking situation sa right now, kung ano po yung nararanasan ko. Actually, ako po ay kung nagtataka po kayo ba't po ako nakapikit, dahil yun nga po, ako po ay nasa sitwasyon na saan is nasa temporarily blindness na tinatawag. For me, it is temporarily blindness dahil alam ko po is gagaling rin po ako sa pamagitan ng Panginoon. Nananampalataya ko na papagalingin po ako ng Panginoon. And yan, it's been 15 days na rin po since then nag-start yung pagkawala ng eyesight ko. And yan, dahil unti-unti siyang lumabo, yun po yung nag-cause, and hanggang sa nawala po yung eyesight ko. And yan, hanggang ngayon po is totally wala po talaga akong makita, kundi aninag lang po ng liwanag. Pero napakabuti pa rin po ng Panginoon sa akin, dahil may mga tao po na saan gumagabay at sumusuporta po sa akin financially and through prayers. Maraming salamat po sa inyong lahat. And yan din po especially sa aking family na nag-guide sa akin araw-araw, yan, sa pagkain and sa provision din po sa family namin, sa pag-alalay sa akin. Maraming salamat po sa kanila, dahil di po nila ako pinapabayaan. And yan, kasama rin po sa prayer, yan, please include me sa inyong prayer sa aking MRI this coming Friday, na saan is maging normal lang po ang aking MRI at wala pong makitang anumang uri ng damage na nag-cause ng pagkawala ng aking eyesight. Nawa ay maging normal lang po, para kung saaling ooperahan po ang aking mata ay maging madali lang po ang lahat. At yun, alam ko po wala pong imposible sa Panginoon, and siya lang po ang nakakaalam kung ano pong plano niya para sa aking buhay. At ngayon po, siguro marami rin po sa atin ang na-experience ng mga pagsubok na saan minsan hindi na natin kaya, minsan nandiyan yung natatakot tayo, nandiyan yung napanghihinaan tayo, nandiyan yung nawawalan tayo ng pag-asa or nawawalan tayo ng alaasang lumaban sa buhay. Iisip natin wala na rin tayong malalapitan. At gayon din po, iniisip rin natin na hindi na natin makakayang lumaban sa buhay. Lagi po natin tatandaan, kasama po natin ang Panginoon. And I just want to share this verse na saan makatulong rin po sa atin, katulad na
ng naibibigay po sa akin kalaasan ng Panginoon, at may kita po ito sa Isaiah 41:10, no, kung saan sabi po doon is, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Sabi ng Panginoon doon is, "Fear thou not, no, for I am with thee." Wag po tayong matakot, no? Wag po tayong mapanghinaan ng loob, sabi ng Panginoon doon. Wag kang matakot, 'di ba? Dahil kasama natin ang Panginoon. "Fear thou not, for I am with thee." No? Kumbaga, wag kang matakot. Kasama mo ako, sabi ng Panginoon. Diba, marami kasi sa atin na mananampalataya, especially sa ating mananampalataya, na na-experience, even sa mga hindi nananampalataya, pag na-experience ng pagsubok, ng trials sa buhay, and testings, is natatakot na, nawawalan ng pag-asa, diba, na lumaban sa buhay. Pero malinaw na sinabi ng Panginoon dito na saan, wag po tayong matakot, no? Kasama natin ang Panginoon, diba? Kumbaga, kung natatakot tayo, pinapakita natin na nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Kaya, dapat ipakita natin na hindi tayo natatakot. Kaya natin labanan kasi kasama natin yung Panginoon. Diba? Ganun din, sabi, "Be not dismayed." Diba? Natatakot tayo, nadidismaya tayo. Kasi nga, hindi natin kilala kung sino yung kasama natin at kung sino yung Panginoon sa natin. Diba? Sabi nga, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God." Ako yung Panginoon mo, sabi ng Panginoon doon. Alam niyo po ba ang Panginoon, isang attribute ng Panginoon is siya po ay constant, which is hindi nagbabago po ang Panginoon. Kung ang Panginoon po dati ay nagpapagaling sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ganun din po ang Panginoon ngayon. Nagpapagaling po rin po siya sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. So, kung ang Panginoon natin ay katulad ng Panginoon na rin noon at hindi siya nagbabago, kung mananampalataya po tayo sa Panginoon, pagagalingin niya rin po tayo. Ipoprovide niya yung mga needs natin, yung mga iniisip natin, nahirapan tayo kung sa financial man yan, or sa health man yan, or sa sickness man yan, siya po magbibigay ng kasagutan yan. Kasi ang Panginoon is hindi po siya nagbabago. Sabi doon, "Be not dismayed, for I am your God." Ako yung Panginoon nyo. Sabi niya doon, "I will strengthen thee." No, palalakasin kita. No? "Yea, I will help thee." Tutulungan kita, sabi ng Panginoon. "Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Ibabangon kita, no, ng aking kanang kamay. Ibig sabihin, ang Panginoon ay lagi pong nandyan para sa atin. Para tulungan tayo, para palakasin tayo, at para ibangon tayo. Diba? Kaya itong verse na ito is naging kalaasan rin po sa akin, dahil kahit nasa ganito po akong sitwasyon ngayon, is hindi po ako nagsisisi na naranasan ko to. Bagkus naging challenge pa nga sa akin dahil na-test yung faith ko sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? At maraming salamat dahil ginagamit pa rin po ng Panginoon, na nakaka-attend pa rin po ako ng church, at nagiging kalaasan na rin po ng aming mga apatiran. Dahil sa sitwasyon ko na ito, hindi po ako tumigil maglingkod sa Panginoon. Kaya maraming salamat po sa kalaasan physical at kalaasang spiritual na pinag-aalab sa akin ng Panginoon. At yan, kaya sa mga tao na saan naaaranas po ng mga matinding pagsubok na kagaya ko, dahil
isa po ito sa talagang masasabi kong sa pinakamatinding pagsubok na nararanasan ko ngayon, dahil yun nga, almost 50% ng ginagawa ko po before is hindi ko na po nagagawa ngayon, no? Pero maraming salamat sa Panginoon dahil tinutulungan pa rin po niya ako lumaban sa buhay. And yan, I just want to share the story na kung saan familiar na po sa bawat isa, and siguro hindi pa nakaalam. Itong story na to is na-encourage din po, nakaka-encourage din po. At sabi dito sa story na ito, merong isang bata na saan kasama niya ang Panginoon na naglalaad doon sa dalampasigan or sa gilid ng dagat, no? Na saan sabi ng Panginoon, maglalaad tayo at hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan, sabi ng Panginoon. Ngayon, lumingon yung bata sa likuran, nakita niya na merong 4 na footprints, no? Na saan nagre-represent na paano ng footprints ng Panginoon sa footprints niya. Dahil sa katuwaan ng bata na naglalaad sila, tumakbo ng mabilis yung bata at dumating sa punto na natalisod siya, gumulong, nasaktan, nasugatan, at nahirapan bumangon, no? At sa point na yun, hinanap niya yung Panginoon. Hinanap niya yung Panginoon at umiyak siya. Sabi ng bata, Panginoon, nasa na po kayo? Kala ko po ba hindi niyo iiwan? Kala ko ba hindi niyo pababayaan? At hindi niya alam, habang siya ay naglalaad, nakita niya na ang footprints ay isa na lang. Hindi niya nakita yung footprints na Panginoon. Not knowingly, diba? Nakarga-karga pala siya ng Panginoon nung siya ay nahihirapan. Diba? Ibig sabihin, sa panahon na tayo po ay nasa pagsubok, huwag po nating isipin na tayo lang mag-isa. Hawak tayo ng Panginoon, karga-karga tayo ng Panginoon, no? Kaya nawa sa story na to at sa verse na ginamit po natin, na huwag tayong matakot, huwag tayong madismaya, dahil papalakasin tayo ng Panginoon, tutulungan niya tayo at ibabangon niya tayo, ay matutunan po nating mag-go forward, katulad ng team po ng TFBBC Valenzuela. Go forward, tuloy lang sa buhay, kahit ano pong mangyari, diba? May matinding pagsubok man po dumating sa buhay natin, tuloy lang, kasama natin yung Panginoon. So yan, nawa ay sa maikling pre-chimony ay napagpala po ang bawat isa, at pa-include po muli sa prayer ang aking complete healing. Nawa ay gumaling na po ako, and nawa ay kalooban rin po ng Panginoon ang siyang mapangyari sa aking buhay. At yan, maraming salamat po sa bawat isa, at maligayang anniversary po muli sa TFBBC Valenzuela. See you all guys pag nakakita na po ulit ako. So yan, bye bye po, God bless bawat isa. Amen.